Ako si Jesus Sanchez ng JSS Game Farm. Welcome back mga kayami! Welcome back to my YouTube channel! Muli po tayo nagbabalik para po sa panibagong content. Another farm visit na naman po tayo mga kayami. Andito po tayo ngayon sa JSS Game Farm na matatagpuan po dito sa Barangay Ligaw-Ligaw, San Jose del Monte, Bulacan. Of course, hindi po tayo nag-iisa. Lagi po natin kasama ang Team Pausbong! Got the techno on my mind, standing in the club, I'm mad, I gotta move. Kasama po natin si Ruin Castro. And of course, kasama rin po natin hindi mawawalang ating ama. Ama ng wika. Iyo, si Kuya Rancy Vlogs. Good morning! Ay, Kumusta? Ayan, kasama rin po natin si iVlog mo to, nag-iikot lang po siya. Syempre, meron po tayong kakolab for today's video. Kasama po natin si Jay. Yan, pasubscribe din po nung kanyang channel mga kayami. Asahan nyo po, makakasama na rin po natin siya sa mga susunod pa po nating mga farm visit. Salamat! Ayan. So for today's content, mga kayami, magkakaroon po tayo ng short interview with Sir Jesus Sanchez ng JSS Game Farm. Magkakaroon din tayo ng quick farm tour. By the way, mga kayami, tatlong linyada lang po ang makikita po dito, which is the SBR, lemon, at saka po ang perfection roundhead. So papakitaan lang po natin kayo ng mga manok para mabusog ang inyong mga mata. Kaya sa mga meron po dyan mga game farms o mga backyard o kung ano man po ang gusto po ninyong ipa-vlog, pwede po kayong mag-comment sa vlog na ito. Ayan, so bago po natin simulan yung ating vlog, mga kayami, pa-subscribe na lang po ng ating channel. So wag na po nating patagalin pa. Ipapakita ko na po ang mga manok. In 3, 2, 1. Good morning, mga kamanokski! Siyempre, another farm tour na naman tayo ng bonggang-bongga. For today's vlog, narito tayo sa may JSS Game Farm. Kasama natin ang pinakapoging owner na si Sir. Anong pangalan niyo ulit, Sir? Jesus Sanchez. Bago tayo mag-start, mga kapatid, kasama natin ang team Pausbong. Unang-una, pakilala ka, Kuya Rancy. Yan mga boss, si Rancy Vlog. Yun, iVlog mo to. Ako si GJ Official. Yams TV. And then Will Castro, yun o. At siyempre, o nga pala, baka makalimutan pa natin, may kakulab pala tayo. First ever na nakaupo sa Silya ng interview, si paring ako, si CJ. Official. Official, yan. O, di ba? Bongga, kompleto na tayo. So, simulan na natin. Sino po pala si Jesus Sanchez bago nagmanok? Unang-una, pasalamat ako sa grupo nyo, no? At na nakarating kayo dito sa munting farm ko, dito sa Likaw-Likaw, no? Pinabati ko nga pala yung mga viewers dyan na nanonood, no? Ng vlog nila. Magandang araw sa inyo, mga kasama. Actually, ako nag-umpisa. Ano pa ako, mga nasa high school pa lang, nag-ano na ako, nagmamanok na ako, kaya lang, ang problema, yung bili-bili lang. Bibili ako sa kapitbahay ko.
Ano yan sir, influensya na ba ng tatay o talagang sadyang natutulan? Father ko kasi ay talagang Nagmamanok. nung araw. Ang ginagawa ko, bumibili ako ng pasimpleng manok sa mga bahay. Siyempre, medyo nagkakaedad na tayo, no? Nagka-interest ako mag-farm dahil sa nakikita ko malalaking breeder. Nakita ko, sabi ko, ang ganda. Pero nung binili ko tong farm na to, hindi ko talaga expected na gagawin kong manukan. Ang plano ko talaga rito resort, campsite, gano'n. Ganda. Kaya ako binili. Siguro sa nakita ko, bakit hindi ko lagyan ng manukan muna? Magpatakbo ng manukan, ma-experience ko yung nakikita ko sa mga malaking breeder. So, gaano pala kalaki tong farm nyo, boss? Ito bali 3 title, nakati siya, bali umaabot ng more or less 6 hectares. Hati-hati na siya. Pero ang kabuuan nun, hindi naman talaga manukan. Ang naging manukan lang ay mga nasa 3 hectares. May balak pa po ba kayo expand? Kasi parang Sa ang 3 laki. hectares, Oo, kasi ang laki pa ng pwesto nyo dun sa harap, boss. ang plano ko, gawan ko ng campsite. Kahit pa paano, mag-enjoy Bakasyonan. sila. Oo, Uso ngayon yung campsite. ganon. Tsaka maganda naman kasi yung view boss, kaya okay talaga maglagyan ng maganda. campsite to. Kung sa view tsaka sa klima, napakaganda ng Panalo. lugar na to. Oo, dahil maganda. Mahamog pa nga eh. Oo, actually malapit sa Metro Manila. Malapit sa kung saan-saan, sa mall. Maganda kalsada, tabi ng highway. Balita ko pa may daan pang bago dyan, di ba? Oo. Tagos ng... Talban. Ano yan? Diretso ng Payatas yan, Quezon City. Napakaganda na improvement ng lugar na to. Kaya naisipan ko talaga na dito ako kumuha ng lote. Ito boss, yung manukan mo na to, ilan yung capacity niya na malagyan ng manok? Tinayo kong TV nasa 700 eh. 700. Oo. Pero sa kadahilanan na tayo ay nagbebenta ng manok, hindi rin siya napupuno dahil ang nangyayari, merong time na pulet pa lang siya, kinukuha na ng buyer. Hindi rin tumatagal. Oo, Mabilis yun. din maubos. So ano naman mga linyada ang mayroon tayo ngayon dito sa GSS Game Farm, sir? Ang linyada natin dito ay tulad ng lemon, roundhead, perfection, SBR. Yun lang, yun ay galing kay Monjeros, Banahaw. Kita kami sa dyan yung gray. Yung gray, Yung boss. gray, cross din po ng ano yun, Ng lemon din. Nilalaro din sa lemon. Okay. Lemon gray. Bali boss, yung GSS ba is commercial breeder ba? Yung JSS, no, marketing kasi namin, kailangan magkaroon kami ng banded ng WPC dito sa Gap, Bulacan. Pero sa akin dito sa farm, bali ang ko lang yung mga mga pinagtirahan na lang ng Yung mga buyer. buyer. Tawag na hindi talaga nagtatago kasi pinagtirahan na lang talaga. Tira na lang talaga. Ayun nga, doon nga ako nagulat eh. Yung kumbaga, Tira-tira na lang yung mga bibili dito, kayo ang tiba-tiba kasi sa inyo yung pinaka-class A. first pick mo tawagin. Kumbaga kung ano yung natira, yun ang kanila. Bihira yun sir ha. Ang kasi sa early bird, kasi ang early bird merong first batch, second batch. Ang problema pag pareha sila ng early bird, pag natapat naman sa iyo yung first batch, mas magulang siya. Magulang. Oo, First born alam yun. nyo yung kasi ang gulang ng manok 1 week, 2 weeks malaking bagay. Ganon. Pagdating sa breeding sir, hindi pa kayo ganun ka selan sir sa pag-breed niyo? Sa akin, ang breeding ko, pangkaraniwan lang naman. Ang para sa akin, ang breeding siguro, nasa tao nasa nag-aalaga. Kung may malasakit sa pagbe-breed mo ng may-ari, sigurado naman magtatagumpay. Kahit anong higpit mo sa farm, kung ang breeder mo naman Hindi marunong. walang konsiderasyon, kahit marunong, kung wala namang konsiderasyon sa alaga niya, wala rin mangyayari. Iba yung meron kang puso sa yung inaalagaan mo. Hindi lang pakain, halis-halis pagkain lang. Oo, ano yan may ano rin yan, may feelings ka rin sa ano mo Kailangan may passion din yung nag-aalaga. Kaya sa akin yung kung sino bumibisita ng farm visit sa akin, open naman ako Yung sasabihin mo, baka may dala kang sakit,
Hindi ko iniisip yung ganong sistema. Kumbaga, sa nag-aalaga pa rin sir Oo, yan. nasa nag-aalaga talaga. Yung malasakit na nag-aalaga sa mga day old mo, yun talaga ang pinaka the best sa yung nag-aalaga. Usually siguro sir, yung isa sa mga struggle ng farm minsan siya nag-aalaga. Oo, yun talaga. Number one na struggle. Subukan mo walang handler, walang Hirap po yan. kahit may pera ka pa. Kung hindi maayos yung handler mo, wala. Oo. Hindi uusad ang farm. Hindi mo usad ang farm mo, paano mo pakainin yan daang Manok. maulibong manok mo? Kung may pera ka, ikaw lang ikaw Oo. gagawa. Mm-mm. Di ba? Kukuha ka ng tao hindi marunong, useless. Kailangan importante sa lahat yung mga tao mo, maayos. Open ka rin ba sa mga, halimbawa, paisa-isa lang yung, gustong bumili, paisa-isa lang. Open ka rin sa Oo. mga ganun, boss. Pwede naman sa akin, ganun din. Pero kapag bultuhan, boss, meron din namang discount. Sa Nabibigyan. Pwede Kayang magana bigyan, dyan. no? Kaya. Ayun. Sa mga sir, sa mga baguhan pa lang, ano ang magandang maipapayo mo, sir? Sa mga nais pumasok sa pagmamanok. Kung kayo'y mag-i-start, yung kumuha na kayo ng materyales na solid. Mm-mm. Ang alaga kasi ng mga Mestizo, Tagalog at solid, iisa patukan yan. Pero ang pagkain yan, pagpapabirin yan, Pare-parehas to. pare-parehas lang. May follow-up question lang po sir. Ito na SBR, Lemon, saka Perfection sir. Sa lahat ng breed, bakit yun yung napili yung tatlo? Kasi iba napuntahan namin sir kasi iba-iba talaga. Marami, Iba. mga sweater, raptor May mga sweater, raptor sweater, may kanawayon. Bakit yung out of madaming bloodline sir, bakit yung tatlo na yan ang napili nyo? Especially yung Perfection na yan. Marami na akong sinubok na lahi kasi Mm-mm. dito sa farm. Para sa akin meron akong unang inalagaan dito. Binili ko ng medyo expensive pero wala rin nangyari. Hindi ko gusto Yung mga inanak niya, maayos, maganda yung tsura, kaya lang hindi. Nakita ko talaga ang base sa monitoring ko ng pag-breed. Nakita ko talagang malaking pribileyo doon sa perfection na nanggaling sa Lemon Roundhead Mm-mm. ni Ramon Monchero. So yan yung talaga yung pinaka-signature lang Yun. yun talaga. Itong SBR mo, sir, may nakita kami nag-iisang SBR na napakaganda Oo. Saan po galing yun? Doon din. Kaya ba Matbanaho din? Oo, matbanaho din yun. Pero pa rin ako sa perfection pa rin. Perfection talaga yung panlaga. Kumbaga, karaniwan na mga pumupunta dito at namimili ng palihim. Oo. Perfection ang kinukuha Perfection nila talaga. talaga. Subok na namin yan kasi dito rin kami bumibili. So, lalo na si parang di ba? Dito kami bumibili. Papatunay. So, ang magsasabi talaga sa kay sir, Nasubok. yung mga bumili talaga. Nagpatotoo, no? Patunay, Kasi yan ang breeding mo, kung hindi maganda, ang buyer hindi babalik. Hindi ka na babalikan dyan. Oo. Bagay yun. Pagdating sa materialis naman, sir, kanino ka naman nag-acquire? Monchero lang talaga. Oo. Kay Monchero lang talaga. Doon ka lang talaga kumuha. Oo. Ayoko kasing sa farm ko, ayoko kasing gumawa ng kung ano-anong cross. Kasi mangyayari kung ikaw ay gagawa ng kung ano-anong breed, pahirapan mo yung sarili mo Hirap pag madami. Magiging yung Sakit sa ulo, no? sap-sap na yung dating ng manok. Tapsoy, kung tawagin nila. Kada sir, kada breed mo, mga ilan ang pinoproduce mong mga manok. Sa breeding ng isang nasa Isang season. minsan 300, 500, ganun lang naman. Pag Kasi may, hindi naman tayo nagpupwersa ng marami dahil hindi naman tayo kalakihan pa ng kadami ng tao. Kasi kung magbi-breed ka, napakadali magpadami ng manok ng sisiw. Ang problema, siyempre, kung pakayanin ng Nag-aalaga. alaga, Alaga. bukod doon, at the same time, yung patuka, yung maintenance, napakalaki na. Napakalaking araw. Oo. kailangan din talaga. Pero pagdating sa breeding, yung pagpaparami ng manok, napakadali. Ang dali mag-breed, magpapalabas ng sisiw. Ang hirap lang i-maintain. Yung maintain mo, patuka lang, napakalaki na. Ang bigat na. Kailangan talaga, lilimit mo lang. Limit lang, kung ano lang ang kaya mo po, yun lang. Kasi pag sumobra ka naman, maaring mapabayaan mo yung iba. Papansinin nyo yung manok natin, tingnan nyo, iisang
kulay nila. Yung Oo. isa. Ganda nga, boss, Forma. Hindi kasi Saka pikom lang, ano dito, pikom, saka straight comb lang comb. talaga. Ang ganda ng kulay Tsaka niyo. yung kulay isa. May mga simibalang, talisay. Kasi part na rin yan ng ano eh. Ang trend ng manok eh. Kaya kung papansinin nyo yung Sa mga iba, color. kung iisa lang ang kulay, pagdating sa ibang kulay, Hirap na ilang. naglalamig yung manok. Paminsan. Oo, ganun. Kaya yan nagiging parte din ng yan. Mm. Pero ang punto diyan, may lahi pa rin sila. Doon pa rin umiikot Oo, doon pa rin sa umiikot. bahay na hinahawak. Sa ngayon sir, may mga stag ngayon kayo na i-out? Sa stag natin siguro mga nasa 200 lang. Nag-range magkano yung mga manok natin dito? Yon, ang benta natin dito, ang early bird natin nagre-range ng 6 to 7,000. Pero ang kagandahan dito kasi hindi ang buyer nakikita lahat ng manok. Walang tinatago. Hindi ako nagtatago ng manok. Yun ang tama. Oo. Kung ano talaga yung nandito sa cording area ay na yung boss. Meron kasi ibang farm na Alam mo na. Yun. hindi, may nababalitaan ako eh. Sabi ng mga bubwit natin na yung ibang farm daw kasi tinatago nila yung ibang manok. Oo, kasi may mga ano siya, parang priority. Priority na para sa Mga kanila. buyer. Pinipili yung ano, yung mga maayos. Maayos. Ito tulad nito, ito yung SBR natin. Na naka-cross pa rin yan sa sa lemon rounded. Ang materialis na yun, sir. Materialis na SBR to. Ito, pure lemon, straight comb. Para sa sir, ano ba ang hilig mo? Straight comb o pikom? May kanya-kanya kasi silang kaya para sa akin, fair lang silang dalawa. Mas maraming kumukuha nito. Pag bumalik sa akin, nahanap nila kagad yung straight comb. Kasi sa huli, pupungo. Oo. Yan, kinuklose ko tulad ng ng babae na perfection. Binabangga ko siya doon. Para hindi magulo yung linyado. Pero din akong binibreed na Pinakita kami gray dito, Bob. gray. Pero lemon din siya. Lemon din yung ano. Oo, lemon gray. Lemon gray din. Hindi kasi natin maiwasan na maglagay ng ibang kulay dahil parte ng yun. Parte na ng yun eh. Parang may mga off color. Oo, mga off color. Ang nangyayari pagdating sa ibang kulay, kung yun lang ang nakikita nila, nagiging tulonggi sila sa ibang kulay. Itong talisayin, inaano rin namin, binabanggaan namin sa talisayin na hindi na namin nilalagay sa iba. Para maging ganyan din ang labas niya. Itong bulik, nakakross to sa yan eh, yung mother niyan, yung bulik na galing kay Erickson Lorente. Oo, wala naman akong lalaki ng bulik. Nag-produce siya nitong bulik. Pero nung nakita kong naubos lahat, kinuha ng mga buyer. Yun ang kinukuha nila. Bulik na yun. Oo, actually yung kapatid niyang, yung mas matanda sa kanya ng early bird, kasi ito local to eh. Yung early bird na kapatid nito, maganda naman. Yung mga yan, pagdating dito sa taas, puro yan ang ginagamit namin pang-broodcock. Kasi ngayon, na sila, off-season na. Pahinga naman sila, puro more on vitamin sila, masasarap na pagkain. Para pagdating na naman ng July, priming na naman sila lahat. Salang na naman. October 15, kailangan may produce ka na ng sisiw. Para sa early bird naman ng 2024. Yung sa range At mo, sir, 25. yung sa range mo, sir, kailan ang harvest nun? Yung range na yun yung natira na late born. Mga late born yun eh. Ano pa yun? Siguro mga 2 to 3 months pa bago namin Harvestin. Oo. Pagkakakilanlan ko na lang dyan yung bali, yung marking. Yung marking sa ilong at saka sa nose. Pagdating sa figura, nakikita rin naman namin. Yung itsura pa lang kaya lang makikita ko yan pagdating na ng tinali na pag nag-matured siya, nagmaskulado na. Hindi mo kayang itago yung name mo eh. Makikita mo sa itsura pa lang, kita mo na kung anong klaseng manok siya. Pagdating sa presyo naman, sir, pwede ba natin malaman kung magkano yung mga presyo ng ating mga manok?
Yung presyo naman ng manok dito, naglalaro lang sa 6 to 7,000. Pag nag-pure kami, ang binibigay ko ng 20, ganun. Sa trio, boss. Ang trio, 30. Sa mga pulit mo, sir. Pulit na babae. Oo. Opo. May bumibili ng 3 to 5,000. Ganun range lang yung benta niyo, sir. Pag maramihan, Makaka-discount naman. discount siya. Oo. So ayun sir, thank you ulit sir. Maraming salamat, Maraming sir. salamat po, boss. Salamat din sa inyo at nagkaroon din kayo ng oras para ma-vlog tong farm ko, no? Kahit pa paano na-expose. Thanks sir, babalik kami pagka may bago kang harvest ulit. Oo. Oo, babalikan natin si Doon boss. naman puro manok na ipapakita natin. Welcome kayo dito. Yun. Thank you very much Thank you po. ulit sir. Thank you po. Thank you. So, yun, sir, baka may gusto kayong i-promote sa farm nyo? Kami andito open sa mga buyer, no, na gustong mag-avail ng breeding namin, no? Early bird, local, national, late born, no? Open naman kami dito. Dito lang ang lugar namin sa Likaw-Likaw. Malapit lang naman to sa San Jose del Monte, Bulacan. Along the highway lang po ito. Itong farm namin. At lahat naman po kayo may entertain namin dito. Sa kanila pwedeng kontakin, boss. Ang contact ko, cellphone number, yan, sa 0923-55-67677. Yun ang number ko. Sa Globe naman, 0916-6777-555. Madali lang ito makakita, boss, yung located ng farm mo kasi nasa-search sa sa map eh. Oo, yun. Nawa-waste. Nawi-waste siya. Nawi-waste. Madali makita. Sa mga gustong bumisita, boss, kailangan ba magpa-appointment or pwedeng walk-in lang? Mas maganda kung appointment para nandito rin ako, no? Kasi baka pag hindi sila papasukin ng boy ko kung hindi appointment, kasi alam mo naman kahit pa paano. For safety. Oo, for safety. Yun, maraming salamat sa Sir Jesus dito sa GSS Game Farm sa nyo sa amin na Ano yan? Pagpapaunlak. pinagbigyan nyo kami. Salamat sa oras. Ayan. Maraming salamat sa panonood ng aming vlog, and don't forget to subscribe our YouTube channel. At sa mga gusto magpabisita dyan, sa mga farm owner, pwede nyo i-message ang aming mga FB page o kaya mga YouTube. Mag-comment lang kayo dyan. Maipakitain yung mga bloodline sa inyong farm. Mga tinatagong At bloodline. dito na kami magbo-boltin ang Team Postbong. Eto na, let's! Pwede sa bali? Team Postbong! Meanwhile, So yung ipapakita po natin ngayon, mga kayami, ito sa area po na ito is puro po pang personal po na manok processing ng JSS Game Farm. Ayan, no, simulan natin dito, mga kayami. Oh. Lemon. Personal na manok ni boss. Lemon, mga kayami. Other lemon. Banded pa, mga kayami. Oh. Lemon. O ito naman, mga kayami, next natin. Isa sa mga personal na manok ni bossing. Perfection Roundhead. Quality. Calling all Bulik lover. Calling all Bulik community. Bulik lemon naman tayo, mga kayami. Sa mga personal na manok ni bossing. Bulik lemon. Next naman natin, mga kayami, SBR. Isa rin po sa mga personal na manok ni bossing dito po sa JSS Game Farm. Sa mga mahilig po sa mga SBR, where are you? Eto pa, mga kayami, another Bulik lemon. Early bird, mga kayami, mga stags. Mga pinapakita natin, isa po sa mga personal na manok ni bossing dito po sa JSS Game Farm. Bulik lemon. Ang ganda, oh. Solid. Ito pa, mga kayami, another lemon, oh.
Early bird mga kayami. Isa po sa mga personal na manok ni Bossing. Lemon. Lemon na lemon. Lemon amon. O ito pa mga kayami, another lemon. Puro early bird po yung mga pinapakita natin mga kayami. Isa po sa mga personal na manok ni Bossing dito po sa JSS Game Farm. Hello. Quality talaga mga kayami. Solid. 5 minutes later. So kung kanina mga kayami, doon tayo galing kung saan po nakacord yung mga pang-personal na manok ni Bossing. So ngayon, ang ikutin naman natin yung mga pambenta ni Bossing. Eto, so dito tayo ngayon sa mga pambenta. Mga na-accord ni Bossing. Lawak, di ba mga kayami? Sawa ayo ngayon. Pakitaan na natin. Simulan na natin mga kayami. Yuhuu! Diba? Excited na ba kayo? Oh yes, mommy. Daming manok, Anli. Lemon mga kayami. Stag, early bird. Diba? Solid mga kayami. Ang ganda oh. Lemon. Perfection roundhead daw pala dito mga kayami. Straight comb mga kayami, perfection roundhead. So yung makikita pong mga linyada po dito, 3 lamang po. Which is lemon, perfection roundhead at saka po SBR lamang po. Pero parang meron akong nakita mga grays eh. Tanungin natin mamaya sa may-ari ko anong linyada ng mga grays nila. Perfection roundhead. Ito pa mga kayami oh. Lemon mga kayami. Ang ganda mga kayami, solid. Dito naman tayo sa Bulik Lemon, another early bird stag mga kayami oh. Gaganda ng mga quality. Ganda ngayon mga kayami kasi mga nakalabas pa yung mga manok. Kasi nga maaga pa, hindi pa ganun kainit. O ito naman o gray mga kayami. Hindi lang natin alam yung linyada. Alamin natin mamaya kung ng linyada to. Ganda mga kayami oh. Ganda poging-pogi yan. O kanina galing tayo dun sa baba. Dito naman tayo sa taas mga kayami. Nakakapagod lang. Kasi para siya spaghetti pababa pataas mga kayami. Ayan, pero laban lang. Pakita pa natin ibang manok. Lemon mga kayami. Ayaw niya magpakita ng mukha. Suplado ata tong manok na ito. Tinatalikuran ako. Lemon. Pikom mga kayami ah. Quality oh, solid mga kayami. Ikot pa tayo. Ito pa mga kayami oh, perfection roundhead. Broodcock mga kayami ha. Ganda oh. Subukan natin ikutan ha. Medyo mailap. Perfection roundhead. Ganda. Quality mga kayami. Solid. Ito pa mga kayami, another broodcock. Ang ganda oh. Ikutan natin, pakita natin mga kayami. Quality, diba? Ito pa oh, another gray mga kayami, broodcock. Ganda oh, tingnan nyo naman yung tubig yan. Ha, kitang-kita nyo naman. Gray. Quality yan. Pogi, diba? Solid. So, view baka mo mga kayami. Ayan, oh, kitang-kita nyo naman yung Balagbag Mountain. Ang ganda dito mga kayami kasi aside from nag-overlooking ka na, kahit mainit ang panahon, kahit mainit ang araw, ang kagandahan po dito mga kayami is marami pong mga puno. So medyo malamig pa rin po yung hangin. Check muna tayo mga kayami, 11:10 po ng umaga. So medyo mainit na pero kaya. So that time has come na naman po mga kayami. Ako po ay
pansamantala na naman pong nagpapaalam. I hope nagustuhan niyo po yung aking mga pinakita na mga manok na makikita po dito sa JSS Game Farm. Shout out po kay Boss Jesus Sanchez sa pagpapa-unlock po, sa pag-accommodate po sa amin dito ng Team Pausbong. Ayan, so kung kayo po ay interesado sa mga ganito pong klase ng vlog, sa pagbivisit po sa mga farms, sa expo at saka po sa mga tiyanggian, paklik na lang po ng subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga vlogs. Magkita-kita po tayo sa aking next vlog. Paalam, babush!